for the third time, ganyan ng disciples, go ahead and sleep, have your rest. Ganyan niya nga, sige, pagpahulay na mo. But look, the time has come, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Up, let's be going, and look for my betrayer here. So, after ani, dito na niabot si Judas, niya gidakop na siya. So, ang mensahe sa Ginoo sa tuwa, kung saan man nato di ay karon, nga mapabilin niya nga watchful and prayerful in times of temptation and weaknesses, or how can we remain strong and faithful sa panahon nga na ang mga testings kay pag after bayani, grabe na ang nakita mo napagsulay sa mga disciples. Muna din dito pinaka-lisod nga kahintang nila after nagidakop si Jesus Christ. So, kung saan nato nga mahimong strong and faithful in times of temptation, una is to watch with alertness. Watch with alertness. No, sa verses 14 hangtod sa first parts of 41, niyon si Jesus Christ diri nga to keep watch. Couldn't you watch me even with 1 hour? Keep watch and pray. So, gi-review niya ang mga disciples tungkol sa ilang inability nga magpabilin niya kanang magtukaw o mag-ampo. Bisa lang ka oras kaning watch diri nga ibasahod ni Jesus Christ kanang maging kuan ta ba spiritually alert or be on guard kanunay against sa mga danger, mga spiritual danger. Tungod kay nasayon siya nga ang trial nga maabot dili lang para sa iya, pati na po sa mga disciples. Muna i-warningan sila ni Jesus noon ay maabot nga kahadlok, pag-doubt, and then katong denial ni Peter. Kasi si Peter sa Lord's Supper na hindi siya adili mo na wala mahimo ang pag-deny sa imo ha. Sa iyong anak mo na bukyan sa di na mahitabo nga kanang maluyang sa pangalagad, di na mahitabo. Pero tanaw si Peter, pag-abot sa pagsulay, wala pa yun, deny niya 3 times na yun. Deny niya si Jesus Christ. Mga gilid kita, kumbaga, walay may laki ba sa ato ang mag-aamo sa pagsulay. Lami na kung ato ang salika ng kaugalingon, wala kayo may laki. Isang pag ikaw pa ang, di ba, siya ang usap siya sa mga disciples ni Jesus Christ, and yet, na-fail siya tungkol sa iyang human weakness, tungkol kay kumpiyansa kay siya. Muna nga warning sila ni Jesus Christ to keep watch with alertness. No, like sa mga disciples, yung anak ko usahay, anong spiritually sleepy, kanunay. Kumbaga, ako pasabot, careless, usahay, distracted ka, or we are too comfortable sa itong pagpanalanggan. And we fail to see nga naatay dapat himuon nga seriousness sa iyong aming suko sa Ginoo. Tungod kay kanunay ta nga nata sa spiritual battle, no di kita ang magkumpiyansa. Mura ba ka ng guard bitaw nga nag-duty sa gabi? Kunya nakatulog ang guard. Karon naiambot yung mga kawatan. O dali ra sila naka-atake sa pagkawat atong gibantayan sa guard. Unsa may himong problema? Dili tungod kay ang mga kawatan abtik, but tungod kay ang guard was careless. He is unprepared. Muna ang nakaapan. So kita po, nung ginasuko to sa Ginoo to stay spiritually awake, pinaagi sa pagbasa siya pulong sa Ginoo. Kadaan ba ito nagabasa sa pulong sa Ginoo? No, kailangan nila ito daily kita nagabasa atong i-examine atong kinabuhi nga maging sensitive sa Holy Spirit sa itong pagbasa, maging sensitive sa Holy Spirit sa iyang mga instructions, sa iyang mga warnings para sa tuwa. Let us avoid complacency because spiritual drowsiness
sa mga temptasyon. Ang atong Diyos, mura siya ka ng watchful shepherd ba, kung kanunay nagpahimang sa ato, naghahatag ng mga warnings. Nga, ang gusto niya mabuhatan nato, maging spiritually alert, o ato ang seryosohon ang mga atong na-experience ng mga spiritual battle between the flesh and the spirit. Atong flesh, grabe ka weak. Atong flesh, grabe ka weak, but ang atong spirit is willing. Ikaduha, na gusto buhaton sa Ginoo, gusto na ito buhaton, is to pray with dependence. Sa second part sa verse 41, for the spirit is willing, to keep watch and pray so that you will not give into temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Nihatag si Jesus Christ og remedy to watch and pray para dili ta maadto sa tentasyon. So ang prayer dai nato is mo ni atong weapon nga makapahatag og kanang kusog sa ato. So si Jesus Christ, siya gani himself kanang nag-pray mo gani siya, di ba? Showing us nga inuna na yung pamaagi sa pagbildi sa temptation. Nga how much more kita po. Nga na kung dapat ang atong buhaton. Okay, sometimes we often realize that ang pagbalingon nga kusog. Or sometimes nag-pray man ta pero dili kanang with alertness ba. Nag-pray man ta pero dili watchful, no kulang. Dili mo ana ang gusto sa Ginoo nga buhaton nato. Nga usahin ang ma-handle ra nato ang mga usulay. Pero pag moabot ang temptation, wala na, mag-give in ang flesh. Wala siya ka ng phone bitaw. So kung sa pa nakahitik ng mga cellphone, kung wala siya source kaya makapabuhi sa iya nga kanin charger, wala ang ginay-pulos. No, ikumpara lang na sa may pinaka-high-tech karon niya cellphone. Siguro iPhone 16 ba? iPhone 16, tagaan cellphone niya, iPhone 16, na wala yung charger. Opo ako Niya, tagaan ka itong Nokia nga na i-charger. Asa yung pilihan? Kato yun na i-charger. Katong magamit, bilhin mo ang sa hangtod. Katong mulahutay yun. Kung saan man yung gamit kahit pero bilhin mo lahutay. Kaya wala siya source sa iyang kinabuhi. Wala siya source sa power. Maabot ang panahon niya, ma-wake na niya ang battery. O may mo na siyang useless. No, ang prayer is also our charging station, atong charger. Nga makapahatag sa tuwag power. Makahatag sa tuwag kanang strength against temptation. No, maging na siya. So let us develop a lifestyle of prayer. Mugili ang gusto sa Ginoo nga buhaton nato. Maging ma-develop ato ang lifestyle of prayer. Dili lang sa panahon nga naatay crisis sa kinabuhi, but daily ang gusto sa Ginoo to be watchful daily and to pray daily with dependence sa Ginoo. No, let us always pray for strength, wisdom, and courage para i-resist ang temptation. Kaya ako balikon wala kayo mailaki sa tubangan sa temptation. No, kailangan din nato ang kusog, kaalam, strength sa Ginoo. Let us always depend sa gahom sa Ginoo. Kaya mo rin yun ato ang pwede nga paglaban. Makahatag sa ito ang willpower para mo resist ang temptation. So ang Ginoo, according sa Psalms 46:1, He is our ever-present help sa panahon sa trouble. Sa panahon nga nang hinahanglan ka. Our ever-present help, the source of our strength para sa ato ang mga weak ng mga tao. So ang gusto sa Ginoo nga buhaton nato is to pray continually, pray daily. Aside sa pagbasa siyang pulong, mag-partner din na ang pag-ampo. Tungkol kay atong gina-knowledge si God, nagadepende dahil sa iya whenever we pray, nagadepende dahil o nag-acknowledge ta nga we are weak and we are depending sa iyang strength. Muna nga, let us pray with dependence. So sa atong kinabuhi, kung atong i-rate atong kinabuhi, are we spiritually
makasulti ba ta nga we are being watchful and prayerful, or basin o nahimo na tang careless o nangatulog ra pareha sa mga disciples. So ang gusto sa Ginoo di ay is to examine our hearts nga if nahimo ta nga kanang spiritually sleepy, kung ato ang status sa ato ang spiritual life is we are in spiritual drowsiness. Ang gusto sa Ginoo nga atong mabaguhon nga lifestyle nato, atong yung pangayo ko sa Ginoo nga Lord, talaga yung gusto ko Ginoo kay di yun ako makaya ni. If we have been careless, if we have been prayerless, or spiritually awake, asleep, I mean, it's time to return to Him ug mga tabang sa Ginoo. Kay mo man yung ato ang charging station yung lahat sa to kusog o willpower para mo resist sa mga temptation. Kung di na to kumpiyansahan ang mga atake sa kaaway, kay wala kita na asa outside sa tamang sa Ginoo ug sa wisdom niya ihatag sa Ginoo sa tuwa. So mo ni ang science sa tuwa sa Ginoo karon puro sa Ginoo nga makahatag sa pagkadasin ug pagpahinumdom to be watchful and to be prayerful. Let us pray. Father, salamat sa imong pagpahinumdom kanunay sa amoa. O nay mga panahon Ginoo nga dili lang bantayan nga nay mo dahil spiritually asleep. And Lord, salamat sa imong kanunay nga pagpahinumdom nga